Lord be with us, cover us with your most precious blood, in Jesus' name, amen. So ayun, magandang gabi. Ano lang tayo? Night ride. De joke, punta tayo ng beach cafe kasi may isi-shoot ako ng product. So biglaan lang to, kaya sakto lang din kasi bala ko kasing mag-try ng settings dito sa Osmo Action 3 pang low light or pang gabi. Mga gustong mag night ride ganun. So ako itatry ko lang kung ano yung best settings na bagay dito. Marami naman akong napapanood sa YouTube, pero mas maganda pa rin kung ikaw na mismo yung or ako na mismo yung magta-try kung ano yung best settings na pwede kong gamitin. So ilalagay ko na lang dito sa video kung ano yung settings na ginamit ko dito. Pero naka ngayon, naka wide angle ako. Yung point of view ko is wide angle. So sakto lang to dito kasi itatry ko. So nakakapote ako ngayon kasi nga medyo kumikidlat dito. So itong pang night na settings ko sakto lang kasi dito sa amin medyo madilim yung mga kalsada, especially pag nandito ka sa main highway. Pero pag nasa bayan ka, yun, medyo okay naman yung ilaw. Kasi yung settings natin nagdedepende pa rin yan sa nagdedepende sa lugar nyo, kung marami bang ilaw sa daan or tulad nito na halos wala. Merong mangilan-ngilan kaso sobrang dilim pa din hindi kinakaya. So ayun, tingnan natin kung okay. So bali tinurn off ko pala yung stabilization. So dito kasi may stabilization na ginagamit para stabilize yung footage. One time, napansin ko one time nang ginamit ko to gabi, tapos naka-on yung Rocksteady stabilization nito, napansin ko na yung mga ilaw is parang nag-wave. Hindi pala siya nag-wave, parang nagba-bounce. Yun, parang nagba-bounce. So na-realize ko na dahil yun dun sa stabilization. Kasi yung stabilization yun nga, parang ini-stabilize niya yung footage mo. Basta ganun yung ginawa ko. Pag gabi, tinatanggal ko yung Rocksteady stabilization para mawala yung alog ng mga ilaw. Yun lang yung technique doon para okay lang yan kahit hindi stabilize yung footage mo. Pero mas okay kasi pag nasa helmet ka nasa helmet nakalagay yung camera mo. Pero pag nasa chest nakalagay or kaya naka-attach sa handlebar ng motor mo, yun, halatang halata yung pagka-shaky ng video. Pero pag dito sa nasa helmet, sa chin mount, medyo okay naman siya. Hindi siya ganun kagalaw. Kaya mamaya madadaan tayo dun sa daan na halos parang walang ilaw. So tingnan natin kung ano yung ano yung quality niya pag ganito. Yun nga pala, I'm using Osmo Action 3 ng DJI. Bala ko rin bumili nung Osmo Action 4, pero saka na, hindi ko naman priority kasi may ginagamit naman ako. Ayun, kung nakakita nyo, biglang umiilaw-ilaw sa kalangitan kasi nga parang nagbabadya ulan. Pero sana hindi tayo abutan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung daan na sobrang dilim, parang halos wala kasi sobrang lalayo din kasi talaga nung kanya. Sobrang lalayo ng mga ilaw. Tapos yung may mga ilaw, ganyan lang, madilim. Tapos medyo malapad din kasi yung kalsada, kaya ganun. So ganito siya pag walang ilaw. Ayan, ganyan siya kadilim. So okay lang tayo, chill ride lang. Di naman tayo halos sa mga pero nagugutom talaga ako. Kailangan kong kumain, kailangan kong makabili kahit burger lang. So ayun, sa inyo, ano ba yung ano yung settings na ginagamit nyo kapag nagra-ride kayo sa gabi, tapos naka-action cam ka? So anakan ko din na mas okay din pala pag naka-manual ka kasi mas may control ka sa pasok ng ilaw sa lens ng action cam mo, unlike pag naka-automatic ka. Tapos nakakan lang din ako, naka 24 frames per second. So ayun ito yung Cafe Calle, bagong open ang coffee shop dito sa amin. So wala kayong makikita pag pinatay ko yung MDL, ganyan lang. Ayun grabe yung usok mo, boy. Napapauna.
Gustong unahan kasi yung usok niya eh. Bukas pa po kaya ito. Sarado na eh. Oh, wow. Windows 10 pa nga. Pinabuti ng ating